Kapag binasa mo ang talatang ito na walang contextual background, ay baka isipin mong lisensya ito para kainin pati ipis, daga, lamok o anumang gumagalaw. Sinasabi kasi dito sa verse na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat tanggapin ng may pasasalamat. Ngunit lahat ba ng nilikha ng Diyos ay itinuring niyang pagkain? Kasi may mga hayop na hindi lang nakakadiri, kundi nakakalason pa at marami nang namatay sa pagkain nito. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng listahan ng mga hayop sa Leviticus chapter 11 kung alin dito ang pwedeng kainin at hindi nararapat ituring na pagkain. At dito papasok ang Greek word na ginamit ni Apostle Paul, ang brumaton. Ito ay hindi lang basta anumang bagay na pwedeng isubo ng tao, kundi ito ay tumutukoy sa articles allowed by law. Ibig sabihin, bago pa man isulat ni Paul ang talatang ito, may kategorya na kung ano ang pagkain at hindi pagkain. Kung ang isang hayop ay forbidden sa kautusan gaya ng daga, lamok, baboy, ipis, hipon, rabbit, aso at iba pa, ay hindi ito tinatawag o ituring na bruma sa banal na kasulatan. Kaya ang pagkain tinutukoy dito sa talata ay hindi mga karumal-dumal, kundi yung mga malilinis lang, gaya ng manok, kambing, baka at mga isdang may kaliskis. At sino naman ang tinutukoy dito ni Pablo na may aral ng dyablo? Ito ay ang mga taong nagpapakalat ng maling aral gaya ng mga Gnostics dahil ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ipinagbawal din nila ang kumain ng mga hayop na itinakda na ng Diyos bilang pagkain ayon sa Leviticus chapter 11. Kaya ang 1 Timothy chapter 4 ay hindi utos para gawing imbakan ng basura ang ating katawan. Tandaan ang mabigat na warning ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17 na ang sino mang sumira sa templo ng Diyos na walang iba kundi ang ating katawan ay pananagutin at wawasakin din ng Diyos. Ang ating kalusugan ay hindi lamang usaping pisikal, kundi ito ay usaping espiritual din dahil ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu.